na Pilipino. Sana naman kayong mga politiko, lahat kayo na mga buwaboy, buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabo ng pondo ng bayan, tigilan nyo na ang pangungurakot. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas na pag-iiwanan na po tayo. Habang tayo ay puro politika, 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 ang karatig bansa natin ay puro pagpapaunlad ng ekonomiya ang ginagawa. Anong klase kayong mga mambabatas? Matagal na namin ako OFW leader, advocates. Matagal na namin pinapakiusap sa inyo na sana naman ang mga veteranong OFW ay bigyan ninyo ng pensyon. Dahil pinapahayag nyo at binigyan nyo kami ng pangalan na mga bayani sa makabagong panahon. Pero ano ang aming nararanasan? Pag-aalipusta, hindi pagbibigay ng sahod at pagmamaltrato sa ating mga distress OFW. Ilang beses ako nasa DMW para tulungan ang mga inape, mga pinaso ang braso ni rape, pinuntis na mga Arabong employer. Tinutulungan ko, pero walang nakakaalam. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang. Pero kayong lahat, ang yayabang nyo, mga putang ina nyo, hindi nyo ibigay ang tunay na serbisyo para sa tao. Dahil kung binibigay nyo ang tunay na serbisyo, mayaman na sana ang bansa natin. Subalit kayo lang ang yumayaman. Mga punyeta kayo. Ang ina nyo, nakakagigil talaga kayong lahat. Ilan-ilan may matino dyan ha. May mga matitino, outnumber nga lang. Outnumber ang mga matitino natin. Hindi ko napapanggitin, alam nyo na kung sino kayo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo tinatamaan ng aming mga salita, ng aming mga criticism. Yan flood control na yan. Salamat kay Diskaya, Contractor Diskaya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lulutang ang malalang korupsyon na ginagawa ng ating mga politiko. Kaya kayo ay talagang biktima rin. Hindi kayo ang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Ang tunay na ugat ng ating kahirapan ay dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga buwaya, baboy, maiyaya naman kayo. Ang lalakas ng loob nyo magsuot ng barong Tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran nyo dapat ay naglilimahid. Dahil ang pera na para sa amin, kinukurakot nyo. Kaya kami narito. Kami ay mga simpleng mamamayan. Hindi kami mga traditional realista. Kami ay mga peace-loving people. Subalit dahil sa talasak na korupsyon at ang mga pangungurakot ninyo, naku, nakakaawa ang Pilipinas. Biruin nyo, may isang congressman. May isang congressman dyan. Pastor pa! Pastor! Pag sinabing pastor, mabuti kang tao. Pag sinabi kang pastor, makatao ka. Dahil ang inililigtas mo ay buhay ng mga makasalanan. Subalit ano ginawa mo? Ultisinturon mo, nagkakalaga ng 35,000 pesos. Putang ina mo. Tapos pastor ka. Kapag ikaw ay isang pastor, handa kang mamatay. Alang-alang sa kaligtasan ng mga mamamayan. Dahil ikaw ay pastor. Subalit ano ginawa mo?
Gusto mong iligtas ang buhay mo, bakit ko nasabi? Bumili ka ng bulletproof car. Putang ina. Paano mo gagamitin? Pastor ka nga na natakot ka bang mamatay? Magkano ang halaga ng bulletproof car na marami na sanang mapapakain na mga naghihirap na mga mamayang Pilipino? Yung halaga ng bulletproof car mo, marami na sanang buhay na maililigtas sa mga hospital na walang pang-opera, mga cancer patient. Subalit dahil sa kinurakurakot nyo lang sa inyong mga bulsa na pupunta ang dapat na serbisyo para sa mga tao. Maawa naman kayo. Kaya ang mga mamayang Pilipino, huwag nyo nang hintayin na umabot pa tayo sa sukdulan. Umabot tayo sa kagaya ng bansang Indonesia, bansang Nepal, na umalsa dahil sa sobrang kahirapan at sobrang agrabyado. Lumabas na sila at sila'y gumawa ng isang karahasan na ayaw nilang gawin yon. Kahit kami ayaw namin ng karahasan. Ang gusto namin ay kapayapaan at kaunlaran na hindi ninyo binibigay. Kaya kami ngayon ay nagising sa katotohanan na ang tunay palang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas ay kayo! Kayo mga buwaboy! Buwaya sa kapal ng balat! Baboy kung lumamon sa pondo ng bayan! Mga putang ina nyo! Isipin nyo, ako isang OFW leader, nagagawa kong magmura. Bakit? Dahil galing yan sa aking puso na sobra nang nasasaktan sa mga ginagawa nyong panlalamang sa mamamayan. Biruin nyo, 5,500 flood control ang natapos na at marami pang kasunod. Putang ina, ni isa wala pala. Ano nangyari sa bansa natin? Buong Pilipinas lumalangoy sa kumuloy ng baha at marami ring namatay na kung hindi nyo kinurakot sana ang pondo para sa proyekto, sana walang mga nasakripisyong buhay na mga mamamayang mahihirap na tunay na nagdurusa. Isipin nyo, isang pamilya merong 40 pieces na luxury car. Etong luxury, pag sinabing luxury vintage car, milyon ang halaga bawat isa. Isipin nyo, ang daming mga cancer patient na nagikiusap, humingi ng mga grant letter para lamang maipa-opera ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung minsan nare-reject pa, hindi nabibigyan. Yung mga coaching nakapark na yan na nakikita natin, batuhin ng kamatis! Kaya kung tutuusin, Batuhin natin ang kamatis yan mamaya mga yan! kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Hanggat walang pagbabago, hanggat walang tunay na reforma sa Pilipinas, hanggat walang mga tunay na magbibigay ng kaunlaran at pagmamalasakit sa mga mamayang Pilipino,